Ako si Marvil Ramirez, bokalista ng N5. Nag-start ang N5 noong 2007. Ang original na members pa noon is ako, si Jeff, si Mark sa bass. Yung drummer namin dati, taga Cebu pa yun eh. Tapos ngayon, eto na. N5 lead pa dati. Tapos ngayon, N5 na. Sumali kami sa Music Laban 2010. Tapos naging finalist kami noon. Pero hindi pinalad. So, yun yung sa tingin ko naging biggest achievement ng N5. Tapos ngayon, tuloy-tuloy lang kami. Gumagawa ng mga bagong kanta. Sa ngayon, medyo laylo kami sa gigs. Tinututukan namin yung gumawa ng mga bagong kanta kasi parang nasa stage kami ng reboot pagdating sa kind ng music na gusto naming i-portray. Ako si Tantan, drummer ng N5. Ayun, busy si Aldrin eh, so ako na yung kinuha nila. Una session lang, then eventually, ayun, naging stay in na ako sa kanila ng N5. Hi, ako si Jeff. Actually, nag-start ang N5. Ako yung gitarista ng N5 lead, and since nang nawala yung bassist namin, ayun, ako yung nag-fill in sa position niya as bassist. So, I'm officially the bassist of N5. Actually, yung N5 kasi, melting pot siya ng mga bandang pinanggalingan namin eh. Nagkasundo-sundo kami sa music, sa konsepto ng music. So, since we came from hardcore underground scene sa Cavite, so madali kami nagkasundo in terms of music. Ako si Jerel, gitarista ng N5. Si Javi talaga yung parang tinetesting nila. Sakto, sabi ni Jape, hindi siya pwede, baka gusto ko daw. Sabi ni Jape, puto, sana. Ayun, hindi pwede si Jape kasi maghahango pa daw siya ng tokwa nun eh. So, ayun, sabi ko, uy, ayos, N5 lead, parang napanood ko sila 2008 kaguluhan eh. Pinaka-idol ko talaga si Jeff. Simulat malit pa ako nun. And then, ayun, masarap, swak. Blue House, matagal na yan eh. Halos pangalawang batch ng N5 lead pa yun eh. More on, pag gumagawa ako ng lyrics ng kanta, medyo siya eh, about angst siya eh. Sama ng loob, may kick ng galit eh. Powerful kasi, tsaka aggressive. Heavy music din, magaang sa pakiramdam kasi ang sarap tugtugin. Ang maganda naman kasi sa N5, ayan, meron kaming freedom para i-express yung mga experiences namin. And it's a good thing na meron kaming vocalist na ayan, magaling mag-express ng mga lyrics na ipaparating niya yung mga nararamdaman namin through singing. Contribution ko doon is maglagay ng mga palabok, yung mga modulations. Rock lang eh. So aggressive, and yung mga instrumento hindi nagsasapawan, parang bigayan bawat verses or sa mga chorus, ganun. And then sa huli parang boom.
Earbender, bali pangatlo na namin to. Yan, maraming salamat kay Cha sa pag-invite uli sa amin. Sarap sa pakiramdam. Kasi nakakasama mo yung iba't ibang banda dito sa Cavite. Nakakapagkamustahan kayo. Mga kapatid, sana suportahan nyo pa rin ang Earbender Live. Tuloy-tuloy to. Marami kayong makikitang mga bagong banda. At syempre, yung mga dati pa rin, makikita nyo pa rin sila. Keep on supporting Earbender Live. Huwag kayong magsawang tangkilikin at saka makinig. Lalo na sa karamihan kasi ng nafe-feature dito sa Earbender Live is talents came from Cavite. Sana support lang. Then, masaya, napakasaya. Kasi, nakakapagod, kulang sa tulog, tapos diretso dito, tapos alis na naman. Pero, yung magagawa nyo, yung Earbender Live, napakasaya eh. Ayun, sa mga ibang bands na gustong mag-Earbender Live, try nyo kasi, magandang experience. Masaya mo, mababait yung crew. Lahat ng bands, especially yung mga nagsisimula pa lang, malaking tulong yung Earbender Live kasi may exposure. It's a great experience na nakasama kami sa Earbender Live kasi isa lang to sa mga pinakamaganda gumawa ng video sessions. Tapos affordable siya. Tapos ang kinaganda kasi sa kanya, magmula sa video and sound engineers, lahat sila musician din. So, naaalagaan nila yung craft nyo kasi naiintindihan nila kung paano nyo pinaghihirapan yung music nyo. Nakahanap kami ng isang magandang outlet na mai-share, lalo na sa Facebook and kung saan pang websites. Naku, sobrang pagod. Earbender Live. Ayun, ang mabait ng mga crew, sila Tonton, si Jape, si Jabez, lalo na si Boris. Ini-invite ko yung mga banda na gusto mag-Earbender Live. Dati pinaplano pa lang namin ni Cha yun. Para talaga siya sa Cavite bands. Yung affordable, tapos quality, and then pinaghihirapan talaga bawat detalye from the pre-production, preparation, hanggang sa production, and then sa editing. Every penny na ini-spend ko dito, hindi siya nasasayang, hindi natatapon. Talagang pinagbubuhasan namin ng oras, ng pagod, ng puyat. Kahit tanongin si Boris, si Ton, yung sa may ma-invite ka rin na taga-ibang lugar. Ayun. Hindi kasi tapos eh. May 45, senator din yan eh, may 45 minutes eh. Hindi ka papaporma Sabaw. Hindi ka papaporma. Sabaw. Siyempre, welcome din naman yung mga taga-ibang lugar. Kontakin nyo lang si Charles Daza sa Facebook page, facebook.com/earbenderlive. And yun lang po. Earbender Live.